Dibdib ang usapan tungkol sa kalusugan ng mga kababaihan. Kasama ng mga pinagkakatiwalaang doktor ng bayan, ang hatid ng Pinoy MD sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Napakaswerte po natin na meron tayong GMA na ginagawa ito para sa inyo. Kaya naman, ang ating mga kapwa-babae maagang nagpilahan. Wala siyang tradition. Isa na rito si Mary Rose, 38 anyos. Ang maliit na bukol sa dibdib, nangangamoy at tila raw nagsusugat. Nakakaramdam na ako. Para kasi may mass. Baka sugat lang na nalagnanan. Kaya lang kasi yung smell. Ang kanyang pangamba, baka may breast cancer na siya. Lalo pat nasa lahi raw nila ang breast cancer. Si tita kasi nagpa-biopsy. 2020 po kasi siya namatay. Binigyan pa kasi siya ng 6 years. Nung na-detect yun, bali stage 2, dapat naagapan pa dapat. Madalas din daw na nababangga ang kanyang suso. Anak kong bunso, natatapakan din siya. Tumindi lalo. Actually, hindi siya ngayon. Makati siya. Ang lalo raw na nagpapasikip ng kanyang dibdib, hindi niya masabi sa pamilya ang kinatatakutan. Ako kasing nakakaalam. Kahit parents ko, ayokong paalam. Hindi ka rin ako talkative sa bahay o kaya sa family. Sabi ko, Lord, sana wag naman akong ganitong sitwasyon. Hindi rin daw makapagpatingin sa doktor dahil baka raw mahal ang gastos. Alam mo, mahal nga talaga siya. Mahal kasi magpa-mammogram. Meron silang mga libreng check-up din. Kasi ako nakakapunta, sabi ko, yung gas crease naman na, baka makakapag-check. Sabi ko, siguro disisit na. Kaya naman, sinamantala ni Mary Rose ang ating medical mission para sa libreng konsultasyon kay Dr. Norman San Agustin ng Asian Breast Center. Ito yung nipple mo, no? Ito yung nipple. Wala sa nipple mismo. What we can do, yung those below 35, i-check ko muna, no? Kung medyo kung meron bukol talaga. Tsaka siya sumailalim sa isang breast examination. Anong lumalabas? May dugo ba lumalabas sa nipple mo? Nasaan ba? Ayon sa World Health Organization, noong 2020, 31% ng mga Pinay ang nagkaroon ng breast cancer sa Pilipinas. Sa pagtaas ng mga kaso, ayon sa mga eksperto, early detection is the key. Ang problema, marami ang hindi nagpapakonsulta. Hindi ko pa na-try, pero sabi nila yung mammogram masakit. Mahal nga bang magpa-breast cancer screening sa eksperto? Alam ko yun. Ako yung mga free clinic na nag-offer ng free na breast exam. Hindi ko pa alam, pero sa tingin ko lang po is no pa. Yes. Kasi marami siguro pong mga proseso gawin para malaman kung may cancer. Sa tulong ng Pinoy MD, dinala ng Asian Breast Cancer ang Thermalytics. Isa sa pinakabagong teknolohiya para ma-detect ang breast cancer sa pinakamabilis at pinakamurang halaga. Welcome mga kapuso! Siyempre importante na mapangalagaan po natin ang ating kalusugan, lalong-lalo na dahil sa sinasabi nga na ang breast cancer isa sa mga nangungunang cancer sa ating bansa. Makakasama po natin Dr. Norman San Agustin. Magandang umaga po sa inyo. Magat, maraming salamat sa oportunidad na ito. Doc, ito talagang importante. Hindi tayo magsasawa. How important is it at anong mga tips ninyo sa amin? Matagal nang merong pandemic, tinatawag nilang breast cancer pandemic po, no? Nakakaawa mga taong namamatay sa disease na almost 99.9% curable, no? Hindi kayo dapat mamatay sa breast cancer, no? Ayun, napaka-importanting marinig, no? Ang breast cancer kayang maagapan basta maagap din tayo, syempre, sa pagpapatingin, ano? At ito ho, at napakaganda na ginagawa ho natin ngayon dito. Ano ho ang Thermalytics? Bigay talaga ng Diyos sa atin. Ito pong tinatawag nilang Thermalytics. Thermalytics uses heat po. Heat. Hindi hinahawakan, walang exposure sa radiation, mga 75% cheaper than a mammogram.
So kung 4,000 yung mammogram, 1,000 plus lang ang thermography. Ang Thermalytics ay isang computer-aided diagnostic engine na gumagamit ng artificial intelligence. Gumagamit ito ng high-resolution thermal sensing device. Nadedetect daw nito ang cancer cells sa pamamagitan ng pagbasa ng init ng katawan. Ang breast cancer or any cells that multiply very, very rapidly like red blood cells, nag-degenerate ng heat po yun. Ito thermolytics is capable of determining yung minor differences and changes. Importante ang maging maagap, lalo na pagdating po sa ating kalusugan. At siyempre, bilang kababaihan, dapat po talagang mas maging maagap din tayo at maging maalam pagdating sa usapin ng breast cancer. Kaya ngayon pong araw na ito, sa ating medical mission dito po sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, nako, ikinalulugod kong ipaalam sa inyo na meron na tayo na alternatibo para doon sa mga natatakot na magpamammogram. At ito ho daw 95 to 99% accurate. Tignan nga natin anong itsura nitong Thermalytics na ito. Asan ba yung Thermalytics dito? Ganito lang siya kaliit. Ito na yon. Opo, ma'am. Naku, napakaliit. Portable. Parang hingingiti ako dito. Para siyang parang camera lang, di ba? So, ito makaka-detect na ng cancer cells. Portable po ito, ha? Nakikita natin. Yung pag-usad po ng teknolohiya, di ba ang ganda rin na nakaka-witness tayo nito dahil pihadong makakatulong ito para sa marami. O, eto na. Ready na kayo, ma'am? Yes po. Ano pang pangalan? Jennifer po. Jennifer. O, sige, Miss Jennifer. Itaas na natin ang ating mga kamay. Paano ba? Ang una po, pagbibising po muna natin si patient Ay, oo. bago po tayo kumuha ng limang picture. O, teka ha. Hindi pwede. Siyempre na ipakita sa inyo. Di ba? Kailangan nakahubad, no? So, kailangan may talagang takip sa mga center, siyempre, di ba? Tataas na lang po ang inyong kamay sa likod ng inyong ulo. Meron po tayong mga foot marks dito. Tumatagal ang prosesong ito ng 10 to 15 minutes. Ayan, nakita na natin kanina, di ba, yung demo kung paano gagawin sa loob ni Nanay Jennifer. So, ito totohanan na ito. Nakukuha na siya ng kanyang thermalytic scan. So, nandyan na siya ngayon sa loob at siya ay, syempre, paghubad na rin para sa mas accurate na scanning. O, ito naman, habang nandoon siya sa loob, ito naman ang minomonitor sa labas. Ang ipinag-aalala ni Mary Rose na bukol at masangsang na amoy, Anong lumalabas? May dugo ba lumalabas sa nipple mo? Nasaan ba? Yung pinaka-inaalala mo? Anak ko. Parang kasi walang mag-aalaga sa pangalawa. Yun lang. Gifted naman ako sa mga anak ko kasi nalalaman nila yung situation today. Wala naman akong sa taas, kaya lang. Wala akong reklamo sa kanya. May purpose lagi si God. Kung bakit? Doon naman ako nagpapakatatag eh. matinding kaba sa dibdib ni Mary Rose nang makuha ang resulta ng kanyang breast exam kinabukasan. Nakitaan kasi na walang cancer cells si Mary Rose. She had was a epidermal inclusion cyst, or also known as a blackhead. That's only with the skin, you know. It has nothing to do with the breast tissue, and therefore she's okay. She has family history. She's 38 years old. Therefore, she should just follow the guidelines, you know. Nakahilang din na naman po ako ng maluwag, di naman daw po cancer yun. Pero nidyan daw po ako magpa-examine pa rin po. Pero okay na po, nakahinga na po ako talaga ng maluwag. Inabisuhan siya ni Doc Norman na gawing taong-taon ang konsultasyon sa eksperto. Samantala, maagang Christmas gift ng araw sa mga kababaihan ang pasimula ng pag-iikot ng Thermalytics sa bansa. Katuwang ang lokal na pamahalaan at iba't ibang mga private organizations ng mga NGOs at sponsors na kapagsagawa ang Asian Breast Center ng libreng breast screening gamit ang Thermalytics sa iba't ibang barangay sa Metro Manila, Makati, Mandaluyong at Malabon, pati na sa Bulacan, Nueva Ecija at Batangas.
Paalala ni Doc sa mga kababaihan, ang breast cancer, basta may early detection, may solusyon yan!